Word of God today. Ako po yung type ng preacher na interactive. So if you feel like God is talking to you, feel free to say amen, preach it, pastor, come on, okay? O kaya naman kung feeling nyo para sa inyo, di ba, amen lang kayo. Kung para sa katabi nyo, amen pa rin kayo. Kung para sa mga kamag-anak nyong wala rito, amen pa rin kayo para sa kanila. I-share nyo na lang yung video after the service. Amen? Ready to receive the Word of God? Amen. Let's open up our Bibles to Luke chapter 18, verse 9 to 14. Lucas 18. Verses 9 to 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray. One is a Pharisee and one is a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people. Allah siya. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. Shh. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo rin yan. And I give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast, his chest, and said, God, have mercy on me. I am a sinner. And I tell you, sabi ni Jesus, that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang installment po ng ating week 2 last week, we talk about fired up and fruitful. Sa week 2, ang ating pong message today is called, ready? Masters of appearance. Masters of appearance. Okay? Last Sunday, katulad po ng binanggit ko, we are living in a world na mas binavalue ang loud kesa humility. Mas binavalue po natin yung spectacular kesa sa mga steady. Kasi nga, we are always looking for evidence for manifestations. And if you claim to be a believer of Jesus Christ, of course, kailangan may manifestation. Hindi naman po pwedeng sasabihin mong follower ka ni Jesus, pero walang ebidensyang nakikita. Unti-unti yung dinedevelop, hindi naman porket tinanggap mo ngayon, meron ka agad bukas. Pero the more you consume yourself with who He is, and the more conscious you are with God and not with yourself, nakikita mo na unti-unti kang binabago ng ating Panginoon. Nakikita mo yung manifestation ng Holy Spirit, manifestation ng Diyos sa iyong buhay. Dati, maiksi pasensya mo, ngayon humahaba. Dati mahirap kang magpigil sa sarili, pero ngayon medyo napapansin mo yung self-control mo, nag-i-improve. Bakit? Nakakakita ka ng ebidensya. Everybody say evidence. Okay? Bakit? Yung manifestation na yan po ang kailangan ng lahat ng mga Kristiyano, kasi kung wala ang witness ng Holy Spirit sa atin, mahina ang pananampalataya natin. Ang mga spiritual journey natin, dry, powerless, and empty. But napakahalaga na merong manifestation ng Holy Spirit. Sinabi nga natin last Sunday, when you have the Holy Spirit, pwedeng bigyan kanya ng regalo. Pwedeng magkaroon ka ng wisdom, ng knowledge, a gift of prophecy, a gift of speaking or interpreting tongues, kahit pa hindi naniniwala ang lahat. Yung regalo ng guidance ng Holy Spirit. Yung regalo ng spirit of discernment. Sino sa inyo gusto niyan? Ako gusto ko personally. Na magkaroon ako ng wisdom, magkaroon ako ng knowledge, magkaroon ako ng prophecy, pero napakahalaga ng manifestation ng wisdom, pero mas mahalaga yung fruit. Pwede kasing may wisdom nga, pwede kasing may knowledge nga, pwedeng nag-i-speak ng prophecy, pero hindi rin marunong mag-self-control. Pwedeng sabihin natin na meron tayong manifestation ng Holy Spirit, meron tayong giftings na natanggap mula sa Holy Spirit, pero hindi makita yung fruit sa ating mga buhay. Ibig sabihin, pwedeng may appearance tayo ng faith, pero walang fruit. Pwedeng mukha tayong healthy on the outside, pero hindi tayo productive. Bakit? May gift, may fire, pero walang fruit. Naniniwala tayo na ang galaw ng Diyos, ang work ng Panginoon, ay hindi lang laging spectacular, hindi lang laging miracle. Naniniwala ako, bukod sa spectacular, may personal dealing ang Diyos sa bawat isa sa atin.
Balikan natin ang Galatians 5:22 to 23. Ano nga po uli ang fruit of the Holy Spirit? What are these? Love. Ano pa? Joy. Ano pa po? Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So gusto natin lahat ng fruit na yan mag-manifest sa atin as one entity. Hindi siya hiwa-hiwalay, di ba? Isa lang siya, unified character that once you receive the Holy Spirit, automatic may joy. Kasi hindi a la carte Christianity ang tinuturo ng Lord sa atin. Na meron kang love pero hindi naman kind. Meron kang faithfulness pero wala namang self-control. When you have the Holy Spirit, isa sa mga epekto ng Holy Spirit, isa sa mga bunga ng Holy Spirit, automatic may love, may joy, may peace, may patience. At yung siyam na yan hanggang self-control. Sino sa inyo, feeling nyo, kailangan nyo yung number 9, yung self-control? Sabi mo sa katabi mo, mukhang bibigyan ka ni Lord ng self-control today. Amen? Bakit? Posible kasi na meron kang fire, pero wala kang fruit. Bakit? Yung spectacular things, mangyayari yan in a moment. Pero yung fruit, it will be proven over time. Dahan-dahan. Unti-unti mo nakikita yung galaw ng Holy Spirit sa atin. Yung manifestation, yung miracle sa ating buhay, it could change your circumstance. Halimbawa, may sakit ka, naka-receive ka ng miracle. Kanina may kausap ako, may pinagpe-pray kami 2 weeks na. Every week, pagkatapos ng service, lumalapit siya sa akin kasi may bukol siya dito sa likod. No, pinapacheck niya sa doktor kasi pinapatignan kung cancer. 2 weeks siyang bumabalik, pinagpe-pray namin. Kanina lumapit siya, pastor, nawala na po yung bukol. Okay? So, may manifestation. Everybody say manifestation. Okay, pwedeng nawala yung bukol, pero yung yabang hindi nawala. Naunawaan niyo sinasabi ko? May manifestation, pero hindi nakitaan ng fruit. Hindi nakitaan ng love, hindi nakitaan ng joy. Bakit? Yung manifestation, yung fire, babaguhin niya ng circumstance mo. Biruin mo, may sakit siya, nawala eh. Pero ang fruit, hindi lang babaguhin ng circumstance, babaguhin ka. Okay? May changes na mangyayari sa ating buhay. Pero we have to understand, lalo po sa week number 2 ng ating series today, na meron pong difference yung projecting the fruit and producing the fruit. We are not called to project the fruit. O magkaroon ka, sabi ni pastor, magkaroon daw ng patience. O, maging patient ka. Okay, pastor, in 3 weeks, magiging patient na ako. So you're trying to project that patience. Pero hindi tayo tinawag ng Lord to project the fruit. We are called to produce the fruit. Amen? Hindi mo pinipilit. Walang puno na nag-i-strive para magbunga ka. Automatic lang siyang nagbubunga basta healthy siya. Because healthy things will always grow. Lahat ng healthy always siya nagiging fruitful. So you don't have to force love. You don't have to force peace. Akala mo yung peace makukuha sa resort. Akala mo yung peace makukuha mo pag nag-outing kayo. Naku, walang peace sa outing. Lalo ko ikaw magbabayad. Tama ho ba mga kapatid? Amen, sabi mo sa katabi mo, peaceful ka ba? O talaga kung ikaw magbabayad, hindi ka peaceful dyan. Magkano na kaya babayaran ko today? Amen, kakahanap natin ng peace. Nagpapamasahe ka, magugulat ka, nagpapamasahe ka, hinold up pala. Yung true story, may narinig akong ganyan, habang nagpapamasahe siya, bigla siyang hinold up. Di biglang, naghahanap ka ng kapayapaan, biglang stress pa inabot mo. Bakit mga kapatid? Because it's natural. Ang fruit is a natural result of your intimacy with God. The more intimate you are with God, the more you remain in the Lord, yung fruit na yan will automatically be produced in you. Now, bakit tayo hinahanapan ng Bible ng fruit? Kasi sabi ng scripture, di ba? You will know them by the fruit. Bakit ang mga Kristiyano, ang identity natin, yung fruit? For example, ang NBA season na naman ngayon. So yung mga hindi nanonood ng NBA, biglang nanonood na naman ngayon. Okay? So for example, Pacers and New York Knicks, okay? So, para malaman mo kung anong team yung NBA player, meron niyang mga uniform, correct? So, for example, sa NBA, pag nakakita kayo ng dilaw, Lakers or Golden State. Pag nakakita kayo ng maroon, Santo Niño, Pastor? Hindi, Cleveland Cavaliers. Okay naman. Bira kayo. Okay, Cleveland Cavaliers. So, ibig sabihin, bawat kulay may kaakibat na team.
So, yung kulay, nalalaman mo na kagad yung team sa kulay pa lang. Tama po ba mga kapatid? Sa Philippine basketball, di ba, pula. O Ginebra or San Miguel, blue. Hindi nyo na naabutin yung Pure Foods, no? Hindi nyo na naabutin yung Pure Foods, Alvin Patrimonio noong unang panahon. Okay, nakikita mo, na-identify mo sila with the color of their uniform. Question, ang mga Kristiyano, ano uniform? Diba? Ano uniform natin? Ang sabi ng scripture, you will know them by their fruit, by the way they love each other. Yun ang uniform natin eh. So kapag nakita mo ng love, ay, may prutas talaga. So yun yung sinasabi ng scripture na pwede kang nagpo-project ng fruit, pero hindi ibig sabihin nagpo-produce ka ng fruit. So hinahanapan tayo ng Lord ng fruit, hindi dahil gusto niyang i-project mo yung fruit, kundi gusto niyang i-produce mo yung fruit. Bakit? Because God Himself, lahat ng kanyang ginawa, may fruit. Amen? Kayo po ba'y niligtas ng Panginoon? Kayo po ba'y pinatawad ng Panginoon? Kayo po ba'y nakareceive ng deliverance mula sa ating Panginoon? Lahat tayo nakareceive ng kaligtasan. Gusto natin yan, Lord, salamat sa kaligtasan. Anong proof? Anong katibayan mo? Anong resibo mo na talagang ikaw, binayaran ka na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus? Kasi lahat ng binibili mo, may kakibat na resibo yan eh. At yung resibo na yun, ang tawag mo, proof of purchase. Ibig sabihin, bumili ka, may katibayan yung pagbili mo. So kung ikaw ay binili ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo, ano ang proof of purchase? Yung cross is a proof of purchase. Yung empty tomb is a proof of purchase. Amen? Yung stones that was rolled away is a proof of purchase. So kapag sinabi ni Satan sa iyo, ligtas ka na ba talaga? Yes. Anong katunayan mo? Because Jesus rose again from the dead. Ayun ang resibo mo eh. Meron kang proof of purchase. Naunawaan nyo mga kapatid. So ibig sabihin, kung dahil kay Jesus, amen, ikaw ay niligtas at yung kanyang buhay na katawan, ang yung katunayan na ikaw ay binayaran ng Panginoon at niligtas ng ating Panginoon, every time na sasabihin mo ngayon, because of Jesus Christ, I am saved. Come on now. Kapag sinasabi mong you are saved, yung salvation na natanggap mo, hindi lang basta regalo yon. Fruit yon. Bakit fruit? Epekto yon ng ginawa ni Lord. Epekto yon ng sakripisyo ng ating Panginoon. So where's your fruit? Pag sinabi ni Jesus Christ, you are all Lord, where's the proof? I rose again from the grave. That's the proof. Ibig sabihin, may prutas, may epekto yung kanyang ginawa. Tama po ba mga kapatid? So, unfortunately, minsan nakafocus tayo sa panglabas na appearance kaysa sa puso natin. That's why nakakalungkot ang religion nowadays, ang tawag ko yan, dead religion, because we're so focused on behavior modification, pero ayaw natin pagfokusan ng heart transformation. Lahat na lang patungkol sa church, puro panlabas. Kung paano ka magsuot, anong kulay ng buhok mo, ano dapat ang itsura mo pag pumupunta ka sa church. Instead na ang tinitignan, kamusta puso mo? Pwede kasing nakakurbata ka, naka-long sleeve ka, pero ang puso natin is defiled at marumi. Pero posible naman may pumasok, nakasando lang, naka-short, hindi niya alam ang sistema, hindi niya alam kung paano manamit sa loob ng simbahan, pero genuine yung kanyang puso na lumalapit sa ating Panginoon. So how will you distinguish which is which? Yan ang context ng Luke chapter 18. Nagbigay ang Panginoon ng storya sa bawat isa sa atin, kung saan nakatutok itong storya na to doon sa mga tao na feeling nila sila ay may spiritual superiority. Yung mga taong they trust in their own righteousness. Yung ang baba ng tingin nila sa iba. At dito sa storyang babasahin natin, papaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na ang Diyos, hindi po siya impressed sa appearance. God is moved with our humility. But the more we humble ourselves before God, makikita nyo. And sa verse 9 pa lang, pinakita na ho sa atin dito, kung kanino naka-address itong parable na ito. Sabi ng verse 9. Okay, let's go back to verse 9. To some who were confident of their own righteousness. So para kanino daw to? Grabe, pastor, pumunta nga ako sa church para makinig. May exam pala. Okay, hindi. Okay, tignan nyo yung verse. To some who were confident with their own righteousness and looked down on others, Jesus told this parable. So may pinapatungkulan si Jesus Christ.
Kanino niya pinapatungkol to? Doon sa mga tao na laging nakatingin sa kanilang sariling righteousness. Listen to me. Ang ugat ng hypocrisy, confidence in yourself. Amen? If you want to live by grace, be Jesus conscious, not self-conscious. Because the more conscious you are with yourself, the more na makakita ka ng mali, hindi ako karapat-dapat. But the more conscious you are with Jesus Christ, hindi ako karapat-dapat pero siya ang aking righteousness. Hindi ako perfecto pero siya ang aking perfection. That Jesus even said, Jesus said that I am the righteousness of God in Christ. Not because of what I do, but because of who I am in Him. Amen? So sabi ni Jesus Christ, itong parable na ito ay para sa mga taong masyadong confident sa kanilang sariling righteousness. Yung pinagkakatiwalaan nila ang kanilang katwiran, ang kanilang mga salita, ang kanilang upbringing, ang kanilang connection, ang kanilang affiliation. Pag pinakinggan mo, tunog righteous. Pero pag nagsalita, condemning. So sabi ni Jesus Christ sa verse 10, may dalawang lalaki na pumasok sa simbahan ng Gia Kamanaba para mag-pray. Isang katabi mo sa kanan, joke, isang Pharisee, at isang tax collector. So meron tayong at least dalawang karakter today. Parehong nag-pray. Okay? Pero magkaiba puso. Pareho ng appearance, pero magkaiba ng fruit. Yung isa, tax collector. Now, ibig sabihin, sabi ng scripture, meron daw pumasok sa church, taga-BIR. May taga-BIR ba dito? Pasensya na po, ha? Eh ngayon, yung mga BIR ngayon, mababait na po yan. Mababait na po yan. Tapat po yan. Tapat. Judgmental kayo eh. Yun nga lang, noong unang panahon kasi, kaya tax collector ang madalas illustrate ni Lord to be the lowest of the lows. Kasi ang tingin nila sa mga tax collector, back in the day, hindi ngayon. Back in the day, mga traidor. Kasi nga dahil sakop sila ng Romano, grabe mag-tax ang mga taga-Romans. Nahihirapan ang buhay ng mga Jewish people kasi nga ang taas-taas ng taxation. To make matters worse, ang sumisingil ng taxation, kababayan nila. Ito mga kababayan nila, nagtatrabaho para sa mga Romano, pumapayag silang sinisingil nila ang kababayan nila sa mataas na tax. Kaya tingin nila, mga traidor kayo, nagtatrabaho kayo sa mga kaaway. So sabi ng Lord, merong isang traidor, tax collector, okay? Merong isang traidor na pumasok sa simbahan para manalangin. On the other hand, merong isang Pharisee. Now, sino ang mga Pharisee? Nako, patitindi to. Ang mga Pharisee, mga prominente to. Mga elite yan. Mga cream of the crop. Sila yung mga tinitingala sa religious group. Kumbaga, parang ito, mga role model ng pananampalataya to. Tindig pa lang, suot pa lang, pananalita pa lang, yung suot pa lang sa ibabaw, sombrero pa lang, mas mahaba, mas banal yan eh. Okay, ay talagang grabe na. Highly influential, role model ng lahat. Pagdating sa pagsunod, hindi mo matatawaran to. They are deeply committed to obey the law of Moses. And when you say obedience, strict obedience yan. Talagang panata nilang sumunod. Pag sinabing Sabbath day, hindi tumatayo yan. Ni kumilos, hindi nila ginagawa kasi they want to observe rest. Pero both of them, sabi ng scripture, they prayed. Hindi naman lahat ng Pharisee may sama. May mga Pharisee din namang sincere, pero karamihan sa kanila self-righteous. Karamihan legalistic, karamihan hypocritical. Huwag ka munang titingin sa katabi mo, mamaya na. Okay? Sabi ng scripture, pareho silang nanalangin. So, dinefine sa atin yung panalangin muna ng Pharisee. Verse 11. Sabi ng verse 11, God, I thank you. Tignan yung prayer ng Pharisee, ha? Lord, salamat po na hindi po ako katulad ng ibang tao. Wow. Okay. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Ang sarap ng ganung prayer, no? Lord, ang dudumi nila. Lord, salamat po, hindi ako katulad ng katabi kong to, nakita ko to, tumaya sa loto, ito, katabi ko to. Salamat, Lord, hindi ako katulad ng ibang tao. May mga kilala ba kayong ganyan? Alam ko naniniwala wala sa Gia Kamanaba ng mga ganito eh. Yung sasabihin niya, Lord, buti na lang po ako mature. Napaka-immature na mga kasama ko sa church, Panginoon. Salamat po, hindi mo ako tinulad sa kanila. Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Pansinin niyo yung prayer nila. Dapat ang prayer para sa Diyos yan, di ba? Pero imbes na para sa Diyos,
Ginamit niya yung prayer para i-present yung kanyang credential. Para i-present yung kanyang resume. Lord, ito po ang aking educational attainment. Ito po ang aking religious attainment. Imbis na dumulog sa langit, yung naging laman ng kanyang panalangin, ito po ang credential ko. Ito po ang pwede niyong tignan sa buhay ko na magiging qualification ko para yung prayer ko dinggin mo, yung kanya hindi. Kasi sinabi niya, Lord, salamat hindi mo ako tinulad sa mga katulad ng ibang tao. Tuloy natin. Mga magnanakaw. Nakatuloy mo nga yung verse 11. Okay? Na hindi ako katulad ng ibang tao. Mga magnanakaw, evildoers, o wag titingin sa katabi, adulterers. Okay? Sabi niya, or even like this tax collector. Nasabi na scripture, nakaupo sa likod at a distance. So, ibig sabihin naman, nagpe-pray pa na, pag ganun pa siya. You know? May kilala ba kayong ganyan? Yung pag nagpe-preach si pastor, lahat ng mga makasalanan. Hoy, ikaw daw. Diba? Pasinin niyo, pagka word of God ang pinag-uusapan, laging para sa katabi niyo, hindi para sa inyo. Tama ba mga kapatid? Lord, salamat po, hindi mo ko tinulad sa kanila. Yan, mga magnanakaw, evildoer, adulterer, tsaka yun, nandun po, yung mabaho, yung madumi. Mga traidor sa society. Salamat po, hindi mo ko tinulad sa kanila. Imbis na siya, i-present niya ang kanyang petition sa Panginoon, na i-present niya, ito po credential ko. That's why God calls it hypocritical, self-righteous. They rely so much in their own righteousness. And once you do that, ang sabi ng scripture, Matthew 23 verse 27, woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites. Amen? Notice na, hindi tinawag na hypocrite ang tax collector. Ang tinawag na hypocrites, kung sino pa yung pastor. Kung sino pa yung Pharisee. Yun ang tinawag na hipokrito. Bakit daw? Ano ang katwiran ni Jesus Christ? Next, verse 27, you are like whitewashed tombs, which looks beautiful in the outside, but on the inside, everybody, you are full of bones of the dead, and everything is unclean. Sabi ng Panginoon sa kanila, sumpain kayo lahat ng teachers of the law, lahat ng mga Pharisees, mga hipokrito kayo. Bakit? Para kayo mga whitewashed tombs. Alam niyo ibig sabihin nun? Mga nicho na pagkalinis-linis. Ang ganda ng pintura, shiny, glossy, pero ang loob patay. Ang loob buto. Ang loob marurumi. Ibig sabihin, ang ganda ng facade ninyo. Ang ganda ng forma ninyo, ang ganda ng appearance ninyo. Pag nagtaas kayo ng kamay, 45 degrees. Ginajudge nyo ang mga 60 degrees. At ginajudge nyo ang mga... sabi niya, ang gaganda ng forma ninyo, pero sabi ng scripture, you hypocrite, because on the inside, you are full of bones of the dead, and everything is unclean. Now, I find it fascinating na nowadays, napansin nyo ba, nowadays, madalas natin gamitin yung hypocrite ka. Hipokrito ka. But do we really know what it means to be hypocrite? Now, bago tayo pumunta, kailangan klaro tayo, no? Pag sinabi nating hypocrite, ano ba ibig sabihin yan? Halimbawa ba, isang Kristiyano, halimbawa, isang pastor nagpipreach, nagkamalit, nagkasala, hypocrite ba siya? O kasi minsan sabihin natin, pasimba-simba ka pa. Lasinggero ka rin naman pala. Napaka-hipokrito mo. Di ba ganyan natin madalas i-relate, no? Once we make mistakes, and once we sin, sinasabi natin yan, hypocrisy. But let me tell you this, when a Christian makes mistakes, hindi yan hypocrisy, that is humanity. Tao ka nagkakasala ka. May mga bagay kang hindi mo gustong sabihin, nasasabi mo, mga bagay na hindi mo gustong gawin, nagagawa mo. But it doesn't make you a hypocrite. It makes you a human. Nagkakamali ka, but it doesn't mean you are a hypocrite. Hindi porket struggling ang isang Kristiyano, hypocrite na kagad siya. Because all of us will fall short of God's standard. Lahat tayo magkakamali, magkakasala sa harapan. Kayo lang sinabihan ko niya, parang good news nga ito eh. Hallelujah, pero hindi kayo masaya. Hallelujah. Amen? No, nagkakamali ka, nagkakasala ka, but it doesn't make you a hypocrite. So what is a hypocrite? Pag sinabi mong hypocrite, ano bang ibig sabihin niya? So wag na kayo mag-take notes kasi matatandaan niyo to. Kasi ang one-word definition ng hypocrite, simple lang, artista.
Yan. Pag sinabing, tignan nyo, kahit ugatin nyo ang Greek word niyan, Hebrew word, pag inugat mo ang Greek word niyan, one word lang yan. Pag sinabing hypocrisy, ta-artits. Artista, come on, ta-artits. Artista. So bakit? Ang definition ng hypocrisy, actor. You are pretending to be somebody that you are not. Ibig sabihin, kaya minsan, di ba, pagka yung mga pinapanood mong series, mga artistang pinapanood mo, lalo pagka may sinusubaybayan kang teleserye, soap opera, di ba, na parang na-embed na sa'yo yung karakter ni Mara, na-embed na sa'yo yung karakter ni Clara, tapos nakita mo si Mara naglalakad sa mall, tapos ang dami mga dalang luxury bag, sabi mo, ang yaman na pala ni Mara ngayon. Bakit? Na-embed na sa'yo yung kanyang karakter, pero actor siya eh. Pag wala na yung makeup, pag wala na yung linya, pag wala na yung costume, yun talaga yung siya. So, kapag nagpe-pretend ka to be somebody that you are not, artista ka. In fact, nung unang panahon, wala namang negative meaning ang hypocrisy. So, ibig sabihin, anong trabaho mo ngayon? Ay, nasa mga pelikula ko, hypocrite ka pala. Ganun niya noon eh. Hindi siya masama talaga. Kasi ang ibig sabihin lang ng hypocrite, artista ka. Tignan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, artistahin ka. Yan. Sabi mo sa katabi mo, hypocrite ka. Joke lang. Joke lang. So, ganun ang ibig sabihin. Bakit? Kasi yung artista, minsan pag may makeup na, pag may costume na, pag nagsalita na sila nung karakter, nilulubog nila ang kanilang sarili doon, di ba? Nag-i-internalize siya na bago pag sinabi ng director, action! Ibang karakter na yun. They are pretending to be somebody that they are not. And that is what we call hypocrisy. Kaya galit na galit si Lord sa mga Pharisee. Nagpe-pretend kayo na kayo ay whitewashed tomb, pero on the inside, wala kayong intimacy. Meron kayong religious worship, pero wala kayong intimacy sa Panginoon. External lahat ng worship nyo, pero ang puso nyo wala sa ating Panginoon. Sa social media generation, ang tawag ko dyan, Instagram Christianity. Yan. Everybody say Instagram Christianity. Ano ang Instagram Christianity? Yan yung maganda ang post, maganda ang caption, maganda ang description, pero walang intimacy. Pag tinignan mo sa post sa Instagram, ang lapit niya kay Lord, oh. Grabe yung verse, kabisado niya. Tapos minsan, pag nagde-devotion siya, umaga, di ba, coffee, Bible, notebook, ballpen, lamesa, pipicture niya. Sabi ni Pastor, read your Bible first. Day 14, everybody. Sino sa inyo natutuwa sa read your Bible first? Amen. 7 days more, 7 days more. Okay. I love read your Bible first. Okay. So read your Bible first. So nag-picture ka, pak, post mo. Mas matagal pa yung ginugol mong oras sa pagpipicture kesa sa pagbabasa talaga ng scripture. Kasi gusto mo yung caption perfect, description perfect, picture perfect, pero may natutunan ka ba talaga? May naging bunga ba talaga yun? Ang sabi ng scripture, di ba? You will be known by your fruit. Hindi sinabi ng Bible, you will be known by your post. Amen. Hindi mo masusukat ang pagiging Kristiyano ng isang tao dahil lang sa mga pinopost niyang Bible verse. Anybody can do that right now. Pero karamihan ng post natin filtered. Karamihan ng post natin curated. Di ba? Magpo-post ka. No filter. Come on now. No filter pero 75 shots yun. Yung pinagpilian mo. Di ba? Woke up like this, pero nag-ayos ng buhok. Woke up like this. Bakit? Instagram Christianity. Hindi naman masama yan kung yan ang buhay nyo talaga. Sige, tuloy nyo lang. Ubusin nyo yung memory ng cellphone ninyo. Okay, tapos isa lang ipopost niyo. Pero ang punto dito, mga kapatid, we will not be known by our posts. Hindi filtered, hindi curated. Yung beautifully wrapped on the outside, but broken on the inside. Hindi porkit malinis at makintab ang sasakyan, dadaling kanyagi sa kanyang destination. Pwedeng makintab ang sasakyan, walang engine sa loob. Makinis ang sasakyan, pero flat ang kanyang gulong. You can look righteous, but don't bear fruit.
You can experience God's miracle pero walang joy, walang love, walang peace. You look spiritual. Mukha kang convincing. May mga titles pa tayo. You could be a great volunteer, a great performer, but a stranger in God's presence. Nakakatakot po yan. Kapag magaling tayo mag-perform pero stranger tayo sa kanyang presensya. Ano ang sabi ng 2 Timothy 3:5? They, referring to the self-righteous people, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Everybody say, act religious. Papansinin nyo, artista na kagad eh. Pero ang sabi ng scripture, mag-ingat kayo sa mga self-righteous people. Pag umarte sila, parang religious. Pero nire-reject nila yung kapangyarihang nakakapagpabago talaga. So ibig sabihin, meron silang presentation, wala silang presence. They sound righteous, they act holy. Alam niyo yung pag tinignan mo sa labas, holy. Pag nakausap mo, hulimaw. Sabi mo sa katabi mo, ano ka, holy o hulimaw? May ganun eh, no? Pag tinignan mo, parang banal holy. Pag nakausap mo na, hulimaw na pala to. Diba? You are pretending to be somebody that we are not. Even humility can be a sign of hypocrisy. False humility. Ang ganda mo today, parang blooming ka. Actually, puyat pa nga ako nito, mga 2 hours na ng tulog. Ang sarap ng luto mo, napaalat pa nga, naparami asin ko eh. Kasi takot tayong tumanggap ng compliment. At sa takot natin tumanggap, sabi mo na lang, thank you, salamat, napansin mo. Sa takot mo na masabihan kang mayabang, nagpe-pretend ka to be somebody that you are not. Hindi masamang alam mo kung ano gift mo. I mean, hindi masama yun. Hindi masamang alam mong talented ka. Hindi masama na alam mo na may gift of wisdom ka. Aminin mo yun. Kasi pag hindi, nagpe-pretend ka to be somebody that you are not. And that is also by definition, is called hypocrisy. Amen? So, sabi ng scripture, they act religious. May mga false humility. Pag naging generous yan, kailangan visible. Pag nag-pray, kailangan loud. Theologically, nako, ang sharp nila. Pero spiritually blinded. Bulag ang kanilang pananaw sa Panginoon. Ang mga salita, pag pinakinggan mo nako, well-written, perfect words, public image, may aesthetic, pero hindi authentic. Ang ganda ng appearance, pero hindi totoo. That's why Jesus questioned this Pharisee. Naalala nyo last Sunday? Diba? Question ng Lord ang mga Pharisees. By the way, available sa YouTube yan. Question niya mga Pharisees kasi ito mga Pharisees din, kinu-question si Jesus Christ. Sabi ng mga Pharisees, Lord, ba't mo naman hinahayaan yung mga disciple mo na hindi naguhugas ng kamay bago kumain? Ito may issue nila, di ba? Pastor naman, paghuhugas na lang ng kamay, pinapakilaman pa ng mga Pharisees. Kasi nga, hindi naman yan sanitary issue, kundi ceremony issue. Tradisyon kasi nila yan. Bilang senyales na nagpapalinis ka muna bago ka humarap sa Panginoon o humarap sa blessing ng pagkain. Kaya nagagalit itong mga Pharisees, Lord, ba't di mo tinuturuan yung mga Pharisees mo na maghugas man lang ng kanilang kamay bago kumain? Sabi ng Panginoon, masyado kayong loyal sa inyong tradisyon. But at the same time, nakakalimutan ninyo na wina-water down ninyo ang commandment. Sinasabi ninyo sa mga taong okay lang na sabihin mo sa mga magulang mong hindi kita matutulungan. Okay lang na i-disrespect ang kanilang mga magulang. Tapos yung paghuhugas, binaviolate nyo ang commandment, pero yung tradition mas pinapahalagahan ninyo. Ibig sabihin, mas matindi pa sa inyo ang tradisyon. Yung tradition that is taking away your attention to God. Bakit mas matimbang pa ang tradisyon na ito? This tradition don't make you a Christian. And as God is saying, bakit masyado kayo nakafocus dito sa mga tradisyong ito? You should be realize, ano nga kaya yung mga bagay na ginagawa natin sa Christian na hindi naman talaga pinapagawa ng Lord, kundi tradition lang talaga? Think about it. Yung tinignan mong importante, kasi yun yung ginagawa ninyo for years, but it doesn't mean yun ang pinapagawa ng Panginoon. Correct? Walang sinabi sa scripture na kailangan mong gawin. How sure are we na Diyos talaga nagpapagawa at hindi yung religion lang? Ang gandang tanong din, no? Na kailangan natin ma-evaluate. Kasi sabi ko nga po lagi, napapansin ko kasi,
that because we are too focused on our appearances, minsan, mas mahigpit pa ang simbahan kesa sa Diyos. Hindi naman binawal ng Diyos, binabawal ng church. Bakit? Tradisyon na natin to eh. Nakasanayan na kasi natin to. For many years, ganito na ginagawa natin. We will not break our tradition. So ano gagawin natin? Nagiging religious na lang tayo. Amen? Huwag kayo mag-alala, hindi kayo ito taga-ibang church to. Okay? Yung pag nagsabit ka ng sampagita, Lord, thank you. Nakapaglingkod na po ako sa iyo. You feel talagang ang lapit-lapit mo kay Lord kasi nakapagsabit ka na ng sampagita. Pag nakapaglagay ka ng prutas, alay ko po para sa inyo. Feeling mo talaga, napakalapit mo na kay Lord kasi nga, you are doing your religious duty. Pero pwedeng ginagawa mo yung nagsasabit ka ng sampagita, nagbibigay ka ng prutas, pero hindi ka nagbibigay ng buhay. Walang fruit. May action, may masters of appearance, religious, pero walang intimacy. Minsan may mga 2 years ako nagpapastor dito. Sabi nila, Pastor, nagtataka ako sa simbahan nyo. Bakit? Wala akong makitang senyales na simbahan siya. Asan yung krus? May krus ka ba dyan? Pakita mo nga yung krus. Joke. Asan yung krus? Asan yung mga... Wala ba kayo yung yung binibihisan, gano'n, yung para gumaling ako, pupunasan ko, tapos pupunas ko rin sa sarili ko. Para gumaling ako, pastor. Wala ba kayong gano'n? Yung ilalagyan natin ng ilaw, gano'n. Yung pagka-piyesta, bubuhatin natin, yung mga gano'n. Wala kayong gano'n, pastor? Sabi ko sa kanya, o nga no. Sabi ko, o nga no. Ba't nga ba wala kami nun? Okay? Kasi alam mo, sabi ko, bakit natin kailangang punasan si Lord? Hindi naman siya yung marumi. Tayo yung marumi. Dapat ikaw nagpupunas, di ba? Ba't si Lord ang pupunasan mo? Sabi ni Lord, kung talagang si Lord yung pupunasan, sabi ni Lord, ba't ako pinupunasan mo? Ikaw madumi. Di ba? Basta ba't wala kayong mga yung iniilawan ba? Si Lord ba madilim? Tayo ang madilim. Buhay natin ang madilim. Tayo kailangan ng ilaw. Sabi nga ni Lord, ako ang ilaw. Ba't wala kayong mga binubuhat-buhat? Kung ang Diyos mo binubuhat, hindi Diyos yun. Dapat ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Amen? So bakit? Nasanay na kasi tayo. Dahil ang Diyos invisible, naghahanap ka ng visible representation. Kaya tuloy, pag tumingin ka sa hollow blocks, Diyos ko po, patawag niyo yung TV Patrol, may nagpakita. Bakit? Kasi dahil frustrated ka, nagpe-pray ka, wala kang makitang Diyos, wala kang makausap na Diyos, naghahanap ka ng visible representation. Religious Nasanay tayong religious. Hindi baling nasa likod ako, di baling, basta nakatungtong lang ako sa holy ground, holy na rin ako. Di ba? Pero walang intimacy. Wala talaga yung puso sa kanyang ginagawa. Yung nagsimba, pero hindi nakinig, hindi interested. And kamusta spiritual life mo? Linggo-linggo naman ako nagsisimba. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi tayo basta religious. We are spiritual beings. So ang importance sa ginagawa natin, hindi lang para gawin ang ating religious duty, kundi para parangalan ng Panginoon. Hindi para tayo makita, kundi para makita ang ating Panginoon. Amen? So hindi fasad, hindi pakitang tao lang, hindi appearance lang. Ano sabi ng Revelations 3:1? You have a reputation for being alive. Kausap niya ang church dito, simbahan to. May reputasyon kayo, mukha kayong buhay. Pero patay kayo. Yan. May kilala ba kayong ganyan? Mukhang buhay, pero patay. Hindi pa patay, pero wala ng passion. Wala ng pangarap. Wala ng gustong marating sa buhay. Sabi, para kayong mga simbahan. Kayo simbahan, para kayong mga, may reputasyon kayo, para kayong buhay, pero peke. On the outside, makintab. On the outside, pleasing. On the outside, washroom. Pero sa loob, dirty, unclean, and dead. Ang hirap pa naman ni-distinguish yan. Lalo pag kausap mo na, at ang kausap mo, ang galing sa mga Christian linggo. Kabisado niya mga Christian linggo. O, kamusta ka na, sister? I'm blessed and highly favored.
Ikaw naman, natakot ka, ano ba ibig sabihin nun? Sabi mo na lang, amen, 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 amen. Di ba? Kasi natakot ka eh. No? Nakita mo yung katabi mo, nagtaas ng kamay, ikaw na rin. Peer pressure. Oh, taas rin ng kamay. But you don't know really what's happening. So we are projecting a fruit na hindi natin alam. We are projecting an image rather than intimacy, but fake ang fruit. Alam nyo, napakahalaga ng fruit. Everybody say fruit. Sino sa inyo naniniwala, pag naging fruitful ang buhay mo, hindi talaga ikaw makikinabang nun? Okay, bigyan ko kayo example. Kayo po ba, pagka po yung asawa ninyo, mas humaba ang pasensya, matutuwa po ba kayo? O, tama, ang lakas ng amen eh. Nakita nyo yan. Okay, ulitin natin. Okay, kayo po ba, pag yung nanay at tatay ninyo, humaba ang pasensya, matutuwa po ba kayo? Sa mga nanay, kapag yung anak po ba ninyo bumait, matutuwa po ba kayo? So, ibig sabihin, ano to? Labanan? Generational war? So, ibig sabihin, pag yung nanay humaba pasensya, makikinabang ang anak. Pag yung anak bumait, makikinabang ang magulang. So, parehong naikinabang dahil dun sa fruit na lumabas. May patience, may love, may... So, pag yung asawa ninyo, mas tumindi ang self-control, matutuwa ba kayo? Yes. Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga ikaw makikinabang doon sa bunga na yun. Yung ibang tao. Kaya pansin niyo, yung ilog, hindi umiinom ng tubig. May nakita na ba kayong ilog umiinom ng tubig? Wala. May nakita na po ba kayong puno, kinain niya yung sarili niyang bunga? Gutom ako. May nakita na kayong puno? Wala. Kasi lahat ng pinuproduce nila para sa iba. Lahat ng pinuproduce niyang bunga para sa tao. Yung ilog, para sa tao yun. Yung tubig na yun. So, ganun din tayo. Yung pinuproduce mong fruit, hindi para sa iyo yun. Para yun sa mga tao nakapaligid sa iyo. Ang problema, nakita nila, uy, may fruit. Appearance. Nung kinain nila, plastic pala. So, imbis na ma-feed, na-fed up. Nakakasukan na yan? Hindi naman totoo yan eh. Bakit? They have the appearance, but they don't have the fruit. Glossy, pero fake. May quiz ako sa inyo. Asan naka-illustration ko na? May quiz ako sa inyo. Makakakuha nito, may GCash. 5 pesos. Mataas pa transaction fee. Medyo pamigay sa mga nasa unahan, nak, may income nga. Tingin kayo sa screen na lang, yung mga malalayo. Alin ang tunay, ano ang peke? O alam nyo na kasi kayo, mga ano kayo eh. Ang lapit nyo kasi. Sa mga nasa malayo, nak, zoom mo pa nga para makita nila, ano tunay, ano peke? Ano yun, nagtatraffic kayo? Okay. Ano ang tunay, ano peke? Madaling i-spot pag malapit ka lang, ano? Mas tunay ba to? Mas peke ito. Pero sa unang tingin, may ganito ba kayo sa bahay, tapos tilapia pala? Ay, yung kala mo, selecta? Di ba? Bakit? Kasi ito, fake. Glossy din. Pero hindi siya edible. Kung ang fruit para sa ibang tao, pag nakita nila ang fruit mo, uy, makintab ah. Religious. Ang galing magsalita. Mukhang malapit kay Lord. May joy. Fake. Dahil fake, hindi mo magaganito ang totoo. Fake. Pero pareho silang glossy. Pero the fruit is really meant for others to benefit from. Dahil ikaw tunay, beneficial ka. So, natutuwa ang mga magulang mo dahil sa fruit. Yung asawa mo hindi nagsisimba dati, nung nakita yung fruit mo, napansin yung asawa ko, simula na umating niya sa Gia Kamanaba, bumait. Dati hindi nagsusuri yun, ngayon, sorry ng sorry. Nagugas na ng pinggan,
Nagluluto na ngayon. Anak, ano ba yung mga waywab-wayb, yung mga yut-yut na yan? Nung umatay yung anak ko dyan sa waywab-yut na yan, biglang naglinis ng bahay yung anak ko. Sino nakinabang? Yung ibang tao. Kung peke, wala may kinabang, masusuka ang mga tao. Kasi nagpo-project tayo ng isang bagay na hindi naman talaga tayo. So God wants to remind each and every one of us, we are not called to pretend to be somebody that we are not. We are called to bring real fruits. Hindi ito pakintaban. Patotohanan. Di baling hindi masyadong makintab, katulad dito, mas magaspang kumpara sa peke. Mas magaspang ang totoo eh. Pero minsan lang, ginadjudge ka agad kasi natin. Di ba? Kaya minsan ayaw natin ng fruit. Ang fruit kasi mabagal. Di ba? Ang fruit mabagal eh. Wala namang puno, bunga agad. May season niya yan eh. Mabagal yan. At pag tumubo, alimbawa, mangga. Pag tumubo yung mangga, pag kinain mo kagad, hilaw, maasim. Pero pag hinayaan mo lang siya na mag-grow, magiging matamis. Tama? So, minsan talaga ganun. Sabihin nila, asan ang bunga mo? Pag tinikman ka, asim pa. Bakit? Hindi pa masyado yung patience, ganito pa lang eh. Pero hindi porket maasim pa, walang ginagawa si Lord. Kasi ang fruit, hindi siya ini-stage. Ang fruit, it should grow. Nagmamature siya. So, katulad ng saging. Pag hilaw ang saging, mapakla o mapait. Pero pag inantay mo, matamis. So, tingnan mo. Yung katabi mo, mapait pa eh, di ba? Mapakla pa yan. Pag tinignan mo yung prutas, ang pakla. Di ba? Ang asim. Ang mga pineapple, ang mga pinya. Di ba? Acidic sa simula, pero tumatamis eventually. So, as a Christian, people will look for asan ng prutas pag tinikbang ka. Ang asim. Parang hindi nga yata working kasi ang asim ko eh. Parang hindi working kasi ang pait ko eh. Pero eventually, because that fruit will grow, makikita ng tao, authentic. Hindi ka pa ganun ka-loving, pero unti-unti din na-develop yung love. Yung patience mo, unti-unti. Di ba? Kasi talagang pagka, sabi ni Pastor, kailangan maging patient daw tayo. So, in 2 weeks, magiging patient ako. Magugulat ka, Lord, gawin mo akong patient. Pansinin mo yan, pag sinabi mo gawin kang patient, Lunes na Lunes hanggang Biyernes, puro traffic dadaanan mo. Tapos sabi mo, Lord, spare nyo naman po ako sa traffic. Sabi niya, kala ko ba gusto mo patient? Diba, pag gusto mo ng patience, idadaan ka niya sa mga lugar na susubukin talaga pasensya mo. Lord, gusto ko po magkaroon ng number 9. Ano yun? Self-control. Sige. Magugulat ka, biglang magpapakain ng office mate nyo, puro crispy pata, puro cake. Sabi ng Lord, Lord, salamat po sa mga blessing ha. Lord, sabi ng Lord, hindi blessing yan, test yan. Sabi, Lord, salamat po sa mga pagkain ito. Dalangin namin dito pa yung maging sustansya ng aming katawan. Sabi ng mga angel, paano? Sabi niya, mapapabilis ang paglapit mo niyan kay Lord. Diretso ka talaga sa langit niyan. Pagkagat mo ng crispy pata, maintenance. Di ba? Bakit? Kasi inahanapan agad natin ng fruit. Pero eventually that fruit will what? Grow. So maasim ka pa ngayon, mapakla ka pa ngayon, acidic ka pa ngayon, sabi mo mawawala din asim mo. Sabi mo sa katabi mo, mawawala din yung asim mo na yan. Mawawala rin yung pait mo na yan. O wag kayo, ano ka ba, mangga o lemon? Ang lemon kahit mahinog, maasim pa rin. Wag tayo maging lemon. Dapat tayo mangga. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, mangga ka ba o lemon? O, ang tagal mo na, maasim ka pa eh. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Nak. Amen? So, sabi dun sa Isaiah 29 verse 13, thank you mga anak ha. These people draw near with their mouth and honor me with their lips while their hearts are far away from me. So nag-pray siya, Lord, huwag mo kayo tulad sa mga taong katulad nito. Ano ba credential niya? Verse 12, and I will close with this. Pag nag-fasting ako twice a week, yun. Grabe. Pag nagbigay ako 10% of everything.
Fasting. Everybody say fasting. Di ba kaya ka nagpa-fasting para ma-transform? Pero ginamit niyang performance yung fasting, no? Pag nag-fasting ako twice a day. And unfortunately, many of us, and I will close with this, are earning God's love through performance, through appearance. And the more na nagpapakita ako, the more na ganito ang itsura ko, the more, kakalugdan ako ng Panginoon. Pero I don't know who is this for, kung nasa gilid po kayo, tingin kayo sa screen, I want to look to you eye to eye. No sinner is beyond reach of God's grace. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa palagay mo sa harapan ng ating Panginoon, kaya kang baguhin ng Panginoon. Your story is not done with us yet. Mahirap yang intindihin. Alam niyo po kung bakit? Kasi nabuhay tayo sa performance-based society. Lahat merit system. Nag-aaral ka pa lang, pag maganda performance mo, may star ka. Pag nag-aaral ka, maganda performance mo, mataas grade mo. Noong nagtrabaho ka, hindi na bago yun. Pag maganda trabaho mo, salary increase. Pag maganda kilos mo, promotion. Kaya pagdating sa religion, gano'n na rin tayo. Sa trabaho kasi, pag maganda performance, salary increase. Pag pangit performance, ligwak, terminated. Akala natin gano'n din kay Lord. Pag hindi maganda performance, ligwa ka na. Pagka hindi maganda performance, you're fired. Hindi na kita anak. May nakita na ba kayong bata, tinuturuan mo maglakad? Di ba? Anak, lakad, lakad. Nung nadapa, sabi mo simula ngayon, hindi ka na prado. Tinatakwil na kita. Walang ganun. Walang ganun na tatay. Lahat ng mabubuting tatay, tutulungan niya ang anak niya makabangon. At kung yung biological na tatay mo, nakikita mong ganun, bakit di natin nakikita na ganun ang Panginoon? Bakit kailangan natin mag-pretend sa harapan ng ating Panginoon? Hindi mo na kailangan mag-makeup bago ka humarap sa Panginoon. Sa movie lang nangyayari yun na nagbe-break pa sila, naka-makeup pa. Pero sa totoong buhay, you don't have to project a fruit. You don't have to have it all together. Kasi lahat, even all the religions of the world, nakalagay yan sa ranking. Pero let me tell you a good news. Gusto niyo ng good news? Kung didepende ka lang sa works mo para maligtas, hindi ka maliligtas. That's why it is a good news. Kasi alam mong hindi ka kayang iligtas ng mabubuting gawa mo. Hindi ka kayang iligtas ng pagbibigay ng limos, pagbibigay sa charity, pagsimba, pagbabasa ng Bible, pagpipray. Hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas sa atin ay yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sabi na scripture, your sins God will remember no more. Sabi na scripture, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, Pastor, I don't feel forgiven. Sabi kasi ng iba, ganito, hindi na, nagsinungaling ba ang Panginoon? Hindi nagsinungaling ang Panginoon. Totoo siya sa kanyang sinabi that He will remember your sins no more. Totoo siya sa kanyang sinabi na pinapatawad kanya. Ang nagsinungaling sa atin yung religion. Kaya ang sabi ni Lord sa Matthew 11 verse 28, come to me, all of you who are tired of religion, and I will give you rest. Because many of us are tired of pretending to be somebody that we are not. Pagod na tayo sa appearance. Master na natin ang pagpo-project that we have it all together. But we are not justified by our works. We are justified by God's grace. Ang tunay na grace ng Panginoon, hindi yan 95% God, 5% you. It's all grace. It's all God. 100% God. Si God ang gumawa ng lahat ng bagay. Wala kang ginawa doon. Amen. Ang ginawa lang natin, nagtiwala tayo sa ating Panginoon. And because of that, we are justified. Kaya tayo hindi manalo-nalo sa laman. Hindi tayo manalo-nalo sa addiction natin sometimes. Is because nilalabanan natin ang addiction. We are not called to fight the flesh. We are called to surrender our flesh. Kasi ang tunay na pagbabago, nangyayari kapag marunong ka sumuko sa Lord. Pag aware ka kung sino ang Diyos mo. At na-aware ka sa presence niya. Hindi utos, hindi sistema, yung presensya ng Diyos. The awareness of God's presence will enable you to change. At yung change, inevitable. Yung change, hindi mo fino-force, hindi manipulated, hindi facade, hindi appearance. From inside and out. Pasinin niyo yung mga asawa niyo pag nagdadrive. Ang bilis mag-drive, di ba? Asawa ninyo. Sasawayin ng asawa niya, Han, dahan-dahan lang.
Kami naman ni Jenny, baliktad eh. Pag mabagal ako, bilisan mo naman. Okay? Dahan-dahan lang. Ano gagawin ng asawa pag sinabi, dahan-dahan lang, lalo bibilisan yun. Dahan-dahan ka lang lalo bibilisan yun. Because the strength of sin is in the law. The more na sinasabi mong, bagalan mo, lalo bumibilis. Kaya pansinin nyo, bawal magtapon ng basura, ang daming basura sa ilalim. Bawal umihi dito, dun mapanghi. Because the strength of sin is in the law. Pero yung asawa mo, sinasabi mo, magbagal ka, bibilis. Pero pag nakakita ng pulis, automatic, bumabagal. Awareness of the presence of authority enables him to change. Hindi niya automatic yung awareness niya sa authority. And the more you are aware of God's presence in your life, let me tell you this. Hindi yung sinasabi ng ibang tao, hindi yung sistema ng relihiyon, kundi pag naging aware ka sa sinasabi sa presensya ng Panginoon, the more intimate you are with the Lord, yung fruit, automatic. Yung fruit, inevitable. Kaya ang fruit, nag-grow yan automatic. Ang fruit, hindi siya stage. It is grown. Automatic na lumalabas po siya sa ating mga buhay. Bakit? Ang tunay na prutas, ang tunay na bunga, hindi po siya galing sa appearance. Galing po siya sa pagre-remain natin sa ating Panginoon. So, fruit comes from remaining, not performing. Sabi ng Lord, stop performing and start remaining in me. And when you remain in the Lord, even though you are masters of your appearance, even your worst sin cannot stop God from loving you. Kahit na ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Hayaan mo na yung pagmamahal ng Diyos ang yumakap sa iyo, magmahal sa iyo, at magbago ng iyong buhay. And the more you experience His love, the more you are aware of Him and His presence. Let me tell you this, yung tunay na pagbabago, mararanasan ng bawat isa sa atin. Amen? Stop mastering your appearance and start having an intimate relationship with God. And the more intimate you are with Jesus Christ, the more intimate you are with God, makikita mo ang unti-unting pagbabago